Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis Debaters Convention at muling nagbabalik ang ating debate platform December 7, 2021 at napakaganda ng ating topic ngayon. Bagong-bago ito. Topic natin ay patutunayan ko na ang ipinanganak ng Diyos ay posible pa ding magkasala. Ayan, affirmative natin si Fernando Camacho ng SDA. Negative naman si Bro Baler ng End Time Believer. At bago natin simulan, syempre discuss muna natin. Meron tayong 10 minutes na first presentation, 7 minutes na pagtatanong, same din sa rebuttal, 10-7. Meron tayong conclusion na 5 minutes, mauna ang ating negative, mahuli naman yung ating affirmative dyan. At ang ating rules na gagamitin, syempre, Debaters Convention, standard rules ulit. Lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds. Kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag. Rule number 3 natin, kung walang sagot sa categorical or hindi categorical, next question kagad. Number 4, kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Rule number 5, sa unang pagtatanong, kinakailangan na itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative o negative side, at sa rebuttal stand, sa cross-examination na magtanong ng kahit ano, natag man o hindi natag. Number 6 natin, ang debater na makakatanggap ng 3 warning mula sa akin. Siyempre may disiplina. 7 out of the topic are not accepted. Rule number 8, no side comment. Rule number 9 natin, no attitude. Rule number 10, no objection during conclusion. Rule number 11, respect the admin. At rule number 12, ito lamang ay iral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. Sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa nabasa? Yes, Your Honor. Sumasang-ayon po. Okay, at sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes. Ayan, ang confirmation. Request ko lang, Karasya, katulad ng ating napag-usapan, open cam. Troubler. Ayun. At, thank you. Bago natin simulan ng ating debate, syempre, pakilala mo na ang ating mga debater. Mauna ka na, affirmative. Yes, ang inyo pong maliit na lingkod kay Kristo na laging tumatayo sa katotohanan, Brother Fernando B. Camacho Jr. ay muli na namang papainan lang sa impapawid upang sumabak sa isang makabuluhang pag-aaral ng banal na kasulatan. Membro po ng Seventh-day Adventist Church. Okay, at syempre yung ating negative. Pakilala ka, kapatid. Ako pala si Brother Val Polanco, no? Tumitindig bilang sa negative side para sa banal na kasulatan at sa katotohanan sa gabing ito para sa isang mahalagang pakikipag-alaman tungkol sa paksana ito sa pakikipagbati ng End Time Bride, Brother Val Polanco. Ayun, at simulan na natin ang ating debate. Bibigyan ko ng 10 minuto sa unang paglalatag ang ating affirmative, Fernando Camacho, na sa topic na patutunayan ko na ang pinanganak ng Diyos ay posible pa din magkasala. 10 minutes, time start now. Okay, sa pagkakataong ito, muli nating pinupuri, niluluwalhati at itinataas ang dakilang pangalan ng ating pong Panginoong Diyos. Pinasalamatan din natin sapagkat binigyan tayo ng pagkakataon na makapaghayag ng katotohanan ng ating pong dala-dala. At syempre ang DevCon ay patuloy nating pinasasalamatan. Kaya ako po mga kaibigan ay tumatayo bilang afirmatibo
sa paksapong patutunayan ko na ang ipinanganak ng Diyos ay posible pa ring magkasala. At gusto kong maunawaan po ninyo mga kaibigan, tinitindigan ko ang paksang ito hindi para sabihin sa ating lahat na dapat tayong magkasala o matuwa tayo sa ating pagkakasala. Kundi ang aking tinitindigan na itong mga ipinanganak ng ating Panginoong Diyos, yung tunay na ipinanganak ng ating Panginoong Diyos, sapagkat tayo naririto pa sa daigdig na ito, ay may posibilidad pa rin tayong magkasala. Yan ho yung akin pong tinitindigan. Hindi para himukin kayo na mamuhay sa kasalanan. Tandaan po ninyo ho yan mga kaibigan. Yan. So, dito ho ay sa akin pong unang paglalahad, ay nais kong sabihin sa inyo ng tapatan. Yun hong doktrina na ang ipinanganak ng Diyos ay hindi na nagkakasala kailanman. Ito ho ay hindi turo ng Biblia, kundi huwad na doktrinang ngayon lamang umusbong. Hindi ito umiral sa panahon ng bago o lumang tipan. Pinapagmanhid po ng doktrinang ito ang damdamin ng mga taong napapaniwala dito. Pinapagmatigas nito ang puso ng mga taong nahihirati dito. Bagay na kapag nangyari ho yan, hindi na siya hihingi pa ng tawad sa Diyos. Samantalang siya'y nananampalataya hanggang sa pagdating ng ating Panginoon Jesucristo sa ikalawa. Yan. Karamihan po ng nahihirati sa panahong ito o naiingganyo dito, ginagawa hong katatawanan. Yun pong katotohanan ating itinitindig na ipinanganak ng Diyos ay may posibilidad pa rin magkasala. Nais kong basahin unang talata, 2 Timoteo 4, talata pong 3. Ganito ho ang ating mababasa. Darating nga ang panahon na hindi na matatagalan ng mga tao ang mabuting aral, sa halip maghahanap sila ng mga gurong magsasabi ng gustong marinig ng kanilang makakating tainga. Kaya mayroon ho mga tao talaga ho ngayon na kung minsan hindi aral talaga ng Biblia ang kanilang isinusulong, kundi yung mga katwirang gusto lamang nilang marinig. Tapat po at banal ang aking mithiin na matindigan ngayong gabi na huwag tayong pakasisiguro samantalang tayo'y nananampalataya na hindi na tayo magkakasala. Hindi natin abot ang kabuang kaisipan ng Diyos. Kaya nga sabi ng Aklat ng Roma, Kapitulo 6, 1 at 2, mag-ibaan niya kayo ng pag-iisip. Huwag kayong umayon sa sanlibutan ito. Sa Kapitulo 3, talatang 9 ng unang Juan, totoo ng isang taong na kay Kristo hindi na dapat magpatuloy pa sa pagkakasala. Pero hindi ito nangangahulugan na hindi na o wala ng posibilidad na magkasala ang isa pong tao. Tingnan ho ninyo, babasahin ko muna ang Kapitulo 6 na aking binanggit, 1 hanggang 2. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayo magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Kaya't hindi na tayo dapat mamuhay sa pagkakasala. Ito ho yung ideal na gusto ng ating Panginoon. Ng tao hindi na talaga magkasala sapagkat tayo'y patay na sa kasalanan. Aling kasalanan? Yung patay na sa atin. Yun yung nagdaan nating pagkakasala na inihingi natin ng tawad sa Diyos. Kaya kung mapapansin ninyo, ang Aklat ng Roma nagpatuloy sa proseso ng pagbabautismo sa paglalahad ng mga kahulugan nito na kapag ang tao ay sumailalim sa tubig ng bautismo, ay mistulang inililibing ang ating datihang pagkatao.
Pero sabi nga ng isang talata, ay mag-iingat ho kayo. Baka sa iniisip ninyo, dumating ang panahon, mabuwal tayo. Iniisip natin hindi na tayo nagkakasala, ay ba'y nagkakasala pa rin pala. Ano? Yan. Ngayon, sabi rito sa isang talata ng unang Juan 1:10. Tandaan ho natin mga kapatid, kung bakit may posibilidad na magkasala pa ang tao, sapagkat tayo ay nasa corruptible body pa. Ano ho? Nandito pa tayo sa mundong ito. Nagagalit tayo, kung minsan mayroon tayong mga tamang hinala, minsan nakakapagpatisod tayo sa pamamagitan ng ating aksyon, pananalita, sa pamamagitan ng ating mga binibigkas, pumipikon tayo sa ating pong mga nakakausap, na kung minsan humihila ito ng galit, bagay na ikinatitisod ng iba. Isang anyo po yan ng pagkakasala. Marahil, hindi natin sinasadya yung pagkakasalang yan. Pero pagkakasala pa rin ho yan. Kaya nga, ang isang Kristiyano may posibilidad na magkasala. Yan, maaaring yan ay hindi mo sinasadya. Unconscious ka. Okay, thank you. Okay, unconscious ka, sa pamamagitan nito, nakakapagkasala ka sa atin pong Panginoong Diyos. At hayag na riyan mga kaibigan, mga kapatid, yung pagkain mo lamang ng karumal-dumal yung hindi mo pagsunod sa pangingilin ng Sabat, abay isang uri na ho ng pagkakasala po yan. Ayan. Ngayon, dito sa binanggit nating talata, 1:10 ng unang Juan, ang sabi rito, kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa ating ang kanyang salita. Sino ba kinakausap dito? Ang kausap ba dito ay yung mga taong wala pa sa ating Panginoong Jesus? Hindi ho mga kapatid. Ang liham pong ito, tandaan ho ninyo, ito ho ay isinulat ni Apostol Juan na isa sa 12 mga apostol na anak ni Zebedeo. Sinulat po ito upang malaman ng kanyang mambabasa na sila'y may buhay na wala hanggan. Mga Kristiyano po yan. Unang Juan 5:11 hanggang 13. Ang mga Kristiyano po yan na ninanais ni Apostol Juan na patatagin yung kanilang pananampalataya. Kaya ang kausap po dito, yun pong mga mananampalataya. Ano ang sabi sa mga mananampalataya ni Apostol Juan? Kung sinasabian niya nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Pansinin po ninyo. Isinasama rin ni Apostol Juan yung kanyang sarili bilang isang mananampalataya. Kung sinasabi nating kasama ho siya, hindi tayo kasama siya nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos. Kaya matibay ang mga talatang ito na ang isang tao may posibilidad na magkasala sa pamamaraang sinasadya at sa pamamaraang hindi niya sinasadya. Yan. Ang magsasabing siya'y hindi na nagkakasala ay isang napakalaking pagkakamali. Isang panalitang tawag dito, walang katotohanan, sapagkat tayo po ay nandito pa sa mundong makasalanan na atin pong ginagalaw. Mamaya po maglalatag pa ako ng mga talata na maging ang mga apostol ay nagkaroon din ng mga pagkakasala. Maraming salamat po. Okay, so dyan natatapos ang pagpapahayag ni Fernando Camat ng SD. Siyempre, dako tayo sa pagtatanong. 7 minutes para sa negative. Set ko lang ang time niya. 7 minutes. Your time start now, bro. Tanong. Okay, malinaw po ba yung boses ko, Mr. Moderator? Malinaw. Okay.
Binasa ng ating kapatid, no, si Brother Camacho, ang unang Juan 1:8 na ang sabi dito, ngunit kung sabi niya, kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay mali. Ang tanong ko, Mr. Moderator, ito bang sinasabi rito na dinadaya natin ang ating sarili, sinasabi natin walang kasalanan? Ang tanong ko, saan? Sa unang kapanganakan o sa ikalawang kapanganakan sa Diyos na born again? Okay, first of all, Mr. Moderator, hindi ko po ginamit ang unang Juan 1:8. Next question tayo. Okay. Narinig ko, Mr. Moderator, na sinabi niya na kung sinasabi natin na kung hindi nagkasala o walang kasalanan, ay ginagawang sinungaling natin ang Diyos. Na sinabi mo yung kanina? I-confirm ko lang. Okay, sagot po, yes. Base dyan sa unang Juan 1:10, hindi po 1:8. Okay? Na ang sabi rito, kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, kausap po niya dyan, mga kapwa niya mananampalataya. Ay yung nagsasabing hindi nagkakasala, sabi ng talata, ginagawang sinungaling ang Diyos. Okay, maraming Brother Camacho at Moderator, ano? So yung G's ang ginamit niya. So doon ako babalik ng tanong. Kung sinasabi rito na sinasabi ng talata na ang sino mang kung sinasabi natin tayo hindi nagkasala ay ginagawang sinungaling, saang ito ikakapit? Sa kapanganakan sa Diyos o sa kapanganakan sa babae? Okay, okay na po, sasagot na po. Opo, yan po ay kapanganakan sa ating Panginoong Diyos. Kasi nga ang kausap po riyan, kapwa niya mananampalataya. Mga born again na po ito, mga ipinanganak na po ito ng Diyos. Kaya pag binasa po ninyo, 1:10 po yan, akyat nyo sa talatang 1, talagang mga mananampalataya. At ang sabi niya sa kanyang kapwa mananampalataya, kapag sinasabi nating hindi tayo nagkakasala. Next question. Okay, next question po. Okay, ang kapit mo dito ay sa kapanganakan sa Diyos. Follow-up question. Saan natin mababasa na ang ipinanganak o kapanganakan sa Diyos ay nangagkakasala o nangagkasala? Okay. Sagot, ito na ho, yung talatang ito, maliwanag po sa mga naborn again ito, yung tunay na naborn again po ito, na sila ay nakakaranas pa rin ng pagkakasala. Kaya sabi rito, kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, abaan niya, ginagawa nating sinungaling ang Diyos. At wala sa atin ang kanyang salita. Okay, Mr. Moderator, ang tanong ko sana kung saan mababasa na ang ipinanganak ng Diyos ay nangagkakasala. Ngunit hindi iyon tinumbok ng aking katunggali. Okay, sige. Objection, Mr. Moderator. Objection. Time stop mo na. Oo. Anong objection mo na? Yes, wag siyang magbigay ng side comment. Kung magtatanong po siya, magtanong. Kung mag-object siya sa inyo, magsabi siya ng objection. Kasi side comment po yun eh. Yung sagot ko, pasok sa talata. Okay, so wag daw tayong side comment or ang panahon mo ng Probaler, magtanong lang talaga. Mamaya sa tindig mo, doon ka na lang mag-conclude na sagot niya. Pero for now, tanong ka, Bro Baler. Okay, follow-up question ko. Ayon sa latag mo at tinitindigan mo na ang ipinanganak ng Diyos posible magkasala. Ang tanong ko, anong anyo ng kasalanan ang posible nilang ipagkasala kung sila ipinanganak ng Diyos? Sagot po, katulad ho ng aking nabanggit, maaaring ito'y hindi sinasadyang pagkakasala,
O maaari din na ito'y sinasadya. Halimbawa, yung hindi nga natin pagkain ng karumal-dumal ay kakain ka ngayon. Ay napakinggan mo na yung hiwaga, yung salita ng Diyos. Ay ba'y gagawin natin? Kasalanan yan. Okay. Mr. Moderator? Next question. Next. Binanggit mo kanina, Brother Camacho, na yung salitang patay na sa kasalanan. At kung patay na sa kasalanan, ang tanong ko sa iyo, paano pang makakagawa ng pagkakasala kung yung mismong gumagawa ay patay na sa kasalanan? Okay, sagot po. Yung tinutukoy yung patay na sa kasalanan, ang pinatay ho roon, yung datihan nating pagkatao na dating makasalanan, na nagkakasala sa nagdaang buhay. Nang tinanggap natin ng ating Panginoon Kristo, ay hindi ibig sabihin nun, hindi na tayo o wala na tayong posibilidad na magkasala. Okay. Next question. So okay, next question. Kung patay na ang datihang pagkatao na siyang salarin sa pagkakasala, sino ngayon na gumagawa ng pagkakasala doon sa tao na ipinanganak ng Diyos kung patay na yung salarin na gumagawa ng pagkakasala? Yes, sagot po. Maaaring nauudyukan ng masamang, maaaring nauudyukan ng diablo, o di kaya yung mismong tao sa kanyang sarili, maaaring siya ang magpasya ng kanyang ipapagkasalang sinasadya, o di kaya hindi sinasadya. Ayun. Pero, Mr. Moderator? Next question. Last question. Okay, last question. Binanggit mo rin kanina na dapat ay mag-iba ng pag-iisip. Tanong ko, yung bang ipinanganak ng Diyos, sila ba'y tapos nang magpalit ng pag-iisip mula sa sanlibutan tungo sa katwiran? Sagot po, yes kapatid. Time. At patuloy na ipinangangaral, time na. Okay. Sige, At napakabilis na talaga. Nadali. 7 minutes. At pero tuloy-tuloy tayo at bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag yung ating negatibo naman. Brother ng end time. Proceed po. Okay, Mr. Moderator. Pwede na po ba? Okay. So, Brother Bal po, sa negative side na akin pong tinututulan na ang ipinanganak ng Diyos ay hindi na sila nagkakasala, no? Doon po ako pumapanig, kaya tutulak ko na sila ay posible pa. So tinututulan ko po yun. So ano po ba ang punto ko dito, mga kapatid, sa paksa na ito? Kasi po ang sabi ng Panginoong Hesukristo, binanggit ng Panginoong Hesukristo na yung salitang born again, sabi niya, ye must be born again. Doon pa sa John chapter 3, 5 hanggang 7, binabanggit niya na kinakailangang maipanganak na muli. Bakit kinakailangang ipanganak na muli ang tao? Kasi meron tayong datihang pagkatao na yung pagkataong yan ay hindi matatanggap ng Diyos. Sapagkat ang pagkataong yan ay hango sa kasalanan at inanyuhan sa kasalanan. Dahil kung sapat na ang unang kapanganakan natin sa babae, pag sinabing sa babae, dumaan ka sa sexual intercourse, lumabas yung katawang loop, inanyuhan ka dyan sa pagtatalik niyan, kung sapat na ang unang kapanganakan sa babae, no? Bakit pa i-introduce Kristo ang bagong kapanganak? So lumilitaw, mga kapatid, na yung unang kapanganakan natin sa ating nanay at tatay, hindi yan sapat. At yung ating pagkatao na taglay dyan ay hindi matatanggap ng Diyos. So kailangang palitan yon, ano? Pailang palitan, kailangan nating hubarin at magsuot tayo ng bago. Kasi yung datihan nating pagkatao, hindi mo pwedeng pakinis-kinisin yon, hindi mo siya pwedeng remedyohin para gawin mo siyang isang pagkatao na tatanggap ng Diyos. So, kaya po sa tindig natin, kailangang ipanganak tayo ng Diyos.
at doon sa binhi. Diba? Kasi yung binhi na yon, pag yun ay pinukaw ng Diyos, yung binhing iyon, ayon sa Lucas 8, yun daw ay salita ng Diyos. At kung anong binhi ang tataglayin mo, at yan ay pukawin ng Espiritu ng Diyos, yung binhing yon, ilalabas niya kung anong uri siya. So kung binhi ng Diyos yan, ilalabas mo yung pagiging uri na ikaw ay uri ng Diyos. No? Kaya yun ang sabi na ang ipinanganak ng Diyos, di na nagkakasala. Bakit? Sa uri na ng Diyos yun eh. Diba? Hindi natin pwede pagkasala. Kaya ang sabi po rito mga kapatid, ano? Yeah, ye must be born again. Yeah, in first doctrine noon yan, na ipinanganak na tayo sa incorruptible seed. Kasi yung unang kapanganakan natin, corruptible seed, galing yon, sperm cell sa ating nanay o sa ating tatay, no? Egg cell doon sa nanay, sperm cell doon sa tatay natin. Kaya pagdating mga kapatid dito sa 1 John 3:9, kailangan ko siyang i-quote, na ang sabi doon, ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay na nagkakasala sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya. So yung kapanganakan sa Diyos, yan yung kapanganakan na tinatanggap ng Diyos. Diba? Kasi ang Diyos, ang Espiritu, pinukaw yung binhi, yung uri ng ganyang kapanganakan, tinatanggap ng Diyos. Kasi magkakaroon ka ng bagong pag-iisip, magkakaroon ka ng bagong pagkatao. At ang bagong pagkatao na yan, na tinatawag na new man ni Apostol Pablo, yan ay hango na sa Diyos. At hindi na doon hango sa kasalanan, no? Hindi na yan hango doon sa datihan mo. So ang pagkatao na doon sa Panginoon, ang tawag ni Pablo ay new man. O pwede natin basahin yan, no? Babasahin natin yan sa Ephesians chapter 4, sa 22, mababasa natin yan, di ba? Abanti tayo sa 23. At dito, sinasabi rito ni Apostol Pablo, na i-quote ko ito para makita natin kung ano ang new man. At babasahin natin ang talata, no? Sabi po dito ni Apostol Pablo, na ito'y related sa ipinanganak ng Diyos, no? Na ang bagong kapanganakan, meron kang bago na isinuot dito. Okay, chapter 4, umpistig ng ito pong 22. Sabi rito, at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa kahalayan ng pandaraya. So yan ang dahilan bakit kailangang maborn again tayo, kailangang ipanganak tayo ng Diyos. Bakit sinabi ni Kristo na you must be born again? Kasi yung datihan mong pagkatao, doon sa unang mong kapanganakan, hindi mo na pwedeng remedyohan, hindi mo siya pwedeng ikula, hindi mo na siya pwedeng labhan, ubarin mo. At ang sabi ni Apostol Pablo, iwan mo. Hindi mo pwedeng dalhin ang datihan mong pagkatao na sumama ng sumama at yan ang ihaharap sa Diyos. Hindi mo pwedeng dalhin na ganon. Okay? Kaya ang sabi ni Pablo, iwan. Pag sinabing iwan, nag-break up kayo. Pag sinabing iwan, naghiwalay kayo. Ang problema, pag hindi mo hiniwalay, talagang magkakasala ka pa na magkakasala. Diba? Hindi mo iniwan hindi mo siya hiniwalay sa iyo. Pero pag iniwan mo siya, yung datihang pagkatao na sumama na sumama, dahil sa pandaraya ng kahalayan. Pag iniwan mo, paano ka pang magkakasala? Naghiwalay na kayo. Wala na yung datihang pagkatao na yun ay nagnanais sa ganong kalikasan o nature na pagkasalahin ka. Sa ibang salita, yung desire, yung pagnanasa ng datihang pagkatao na yan, naghiwalay na kayo. Bakit? Sabi ni Paul, iwan mo. So meron ka na ngayong bagong pagkatao. No? Kaya nga sa 23, mababasa natin, at kayo'y magbago sa espiritu ng inyong pag-isip. Pag hinubad mo na yung datihang pagkatao, pag namatay na ang dating pagkatao, wala na yung pag-iisip doon. Kundi meron ka ng bagong pag-iisip na yun ay galing na doon sa Panginoon. O ano ang sabi rito sa 24? At kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao. Hindi mo pwedeng isapaw, hindi mo pwedeng idoble. So pag sinabing magbihis, tanggalin mo yung una, hindi naman tinatawag Diyos yung tao na sumama, sabi, iwan mo, isuot mo yung bago. At ang sabi rito, kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos.
ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Yung ibibihis mo palang bagong pagkatao, yun daw ay ayon sa Diyos. Wow, nilalang. Kung ayon na ito sa Diyos at natural, yung desire nito, yung nanasa nito, galing din sa Diyos. So paano mong pagkakasalahin yung bagong pagkatao na nilalang sa katwiran mula sa Diyos na wala naman pala siyang desire na gumawa ng kasalanan? So wala yung possible doon. Hindi natin pwede possible na magkasala pa. Talagang hindi na, kasi yun ang nakalagay sa talata na hindi na sila nagkakasala, no? Dahil sabi rito, sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. So yun ang trabaho ng dating pagkatao. Pag binihis mo nandun ka sa kabanalan at ng katotohanan, yun po ang makikita natin dito, mga kapatid, sa doktrinang ito, na ito'y hindi sa dyablo. Ang doktrina na hindi nagkakasala dahil ipinanganak ng Diyos, doktrina ito ng Diyos. Okay? Hindi ito doktrina ng dyablo. Ang doktrina ng dyablo, yung pagkasalahin ka, yan ang doktrina ng dyablo. Oh, pwede po ako magbasa ng talata rito dahil may 2 minuto pa ako. Oh, ang sabi po rito sa Ikalawang Tesalonica 2:11. Babasahin ko po ito, no? O Ikalawang Tesalonica 2:11. Babasahin ko po ito. Ay, sabi rito. At dahil dito'y ipinadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Abay, hindi naman ito yung ipinanganak ng Diyos. Ito yung mga hindi na ipapanganak at yung espiritu ng kamalian nandun sa kanila. Gagawa talaga sila ng kamalian at patuloy na magkakasala. Kasi merong espiritu ng kamalian na nasa kanila. O hindi pa naipanganak ng Diyos yan. Pero yung pinanganak ng Diyos, hindi mo na mapapagkasala yun. At imposibleng magkasala yun. Dahil wala na yung datihang pagkatao na sumama, hinubad na, sabi ni Apostol Pablo, hinipan. At nagbihis na siya ng bago sa kabanalan, sa katwiran, nilalang mula sa Diyos. O yun lang po, Mr. Moderator. Kung alam ko, segundo na lang siguro natitira. Okay. I-wave ko na po yung natitira. At dyan po natatapos ang unang pahayag naman ng ating negative, Bro Valer ng End Time. At syempre, dako tayo agad sa ating 7 minutes na pagtatanong. Set ko lang yung time ng ating affirmative. Ayan, so 7 minutes sa pagtatanong. Time start now. Tanong. Okay. Kapatid na, sorry no, Pastor. Tama po ba, Pastor? Pastor Baler. Kapatid na lang. Brother Bal na lang, gano'n na lang. Ang tanong ko po sa inyo, batay doon sa mga ginamit po ninyong talata, saan po roon na saan po mababasa natin ng isang mananampalatayang sa Diyos o yung born again ay wala ng posibilidad na magkasala? Okay po. Batay po sa 1 John 3:9 na binasa ko, ang ipinanganak ng Diyos ay hindi na nagkakasala. Sapagkat ang binhi ng Diyos ay nanaan sa kanila. So wala pong posibilidad doon. Yan po ang sagot ko, Mr. Moderator. Next question. Ano nga po yun? 1 John 3:9? Sorry po Tama po ba? 1 John 3:9? Okay. Okay. So tinatanggap po ninyo ang sulat ni Apostol Juan ay para sa mga mananampalataya dahil ginamit nyo yung 1 John 3:9. Tama po ba? Yes, ito po yung mananampalataya na tunay na ipinanganak. Okay. Next question. Okay, next question po. Doon sa bandang unahan ng 1 John, ito po yung 1 John 1:10. Sabi po ninyo, ang 1 John isinulat po para sa mga mananampalataya. Nang sabihin dito ni Apostol Juan, kabilang po ba siya sa
dapat na kabilang ba siya dito sa 1 John 1:10? Yes or no? Categorical, Mr. Moderator. Ang sagot po ay yes. Proceed 20 Okay. seconds. Pwedeng ipaliwanag. Proceed 20 seconds. Okay, ipapaliwanag ko po no, ng 20 seconds. Kabilang si Apostol Juan na sinasabi rito na nagkasala no, doon sa unang kapanganakan. Dahil sa Romans 3:23, ito ay sa unang kapanganakan. Next question. Okay. Ano ba nakalagay sa tekstong Grego? Nagkasala o nagkakasala kung ating isasalin? Wala akong kopya ng Griego, Mr. Moderator. Ngunit sa Tagalog, nakalagay dito, nangagkakasala. Nangagkasala. Okay. Next question. Dito po sa tekstong Grego, kung ililiwat natin ito sa Tagalog, yan po ay nasa present tense, nagkakasala. Tinatanggap niyo ho ba ito na ang tamang salin dito ay nagkakasala at hindi nagkasala? Ang salin dito, nangagkasala sa Tagalog. Ito po sa Bible na binabasa. Nangagkasala. Next question. Okay, ulitin ko po ang tanong. Tinatanggap niyo ho ba na ang tamang salin hindi yung nagkasala na past tense, kundi nagkakasala? Tinatanggap niyo ho ba? Yes or no? Hindi ko tinatanggap yung nangagkakasala. Ang tinatanggap ko, yung nakasulat dito, nangagkasala. Yun po, Mr. Moderator. Next question. Okay. Next question. Bilang pastor, kayo po ba ay nakakabasa ng tekstong Grego? Yes or no? Nagbabasa ako, pero hindi ako masyado nag-focus sa Griego kasi ito'y naisalin na naman sa Ingles at naisalin din naman ang Ingles sa Tagalog. Next Okay. question. Next question. Kapag sinabing himartekanin o himartekamin, ito po ba ay present tense o past tense? Mr. Moderator, pakisali na lang sa Ingles o sa Tagalog yung terminong sinabi ng nagtatanong. Time stop. Okay. Okay. So may request yung ating negative, pero this is not ito parang apilitan. So gagrant mo ba ng kanyang request? Yes, may objection din ako. Okay, Ano ho? objection mo na. Sige. Oo. Tapos na yung pagtatanong ko sa Tagalog, nandoon po ako sa original Greek text. At sinusukat ko po yung kanyang kaalaman sa talatang ito. Kasi dito natin mauuri, Mr. Moderator, kung talagang alam niya yung ginagamit niyang talata. Okay. Pero kung ayaw niya sagutin, pwede ako mag-next question. Okay. So yung question ay still doon. Tatanungin ko lang si Pastor Valer kung sasagutin niya ba or magne-next question tayo doon sa Greek. Hindi ko siya sasagutin sa Greek, Mr. Moderator, kasi hindi ako Next question na tayo. nag-research sa Greek. Hindi ako Next question. Okay. Next question. Kapag ikaw ay bago ng tao, no, bagong nilalang kay Kristo Jesus, no, tama ba na tayo dapat ay magpakabanal? Yes or no? Yes, magpakabanal dahil yun ang sabi ni Apostol Pablo, pag sinuot na natin ang bagong pagkatao, ang sabi doon nilalang sa katwiran at kabanalan. Ayun. Next question. Doon sa 12:14 ng Hebreo, maganda yung sagot po ninyo, dapat magpakabanal. Bakit pinangangaralan ni Apostol Pablo na ang mga mananampalatayay dapat magpakabanal? Mayroon ba itong tendency na sila hindi magpakabanal? Yes or no?
Yes, kung ang tinatanong mo ay tendency na maaring hindi pa sila ipinanganak. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, magpakabanal. Dahil kung ipinanganak na sila ng Diyos, ang sabi doon, nilalang sa katwiran kasama yung kabanalan. Next question. Okay. Tanggap mo na yung inaaralan sa 12:14 ng Hebreo ay mga mananampalataya o mga na-born again? Yes or no? Hindi ko sila tanggap na sila'y born again na ipinanganak ng Diyos. Kung sila'y nangagkakasala pa. Last question. Okay. Doon sa konteksto ng Hebreo 12, saan mo mababasa roon na sila'y hindi mananampalataya o hindi na born again? Sir Moderator, hindi rin naman ako gumamit tong chapter na yan at hindi ko rin binasa. Okay, next question tayo pag ganyan. Oo. Okay. So, next question. Time. Doon, time na. Sige po. Thank you, Pastor. At dyan po nagtatapos ang first stage ng ating debate. First cross at first na latagan. At bago yan, syempre, tingnan mo muna natin yung ating mga nasa live. Shoutout pala kay Sispo, nanonood. Kay JB Chris Gomez, Kapinig, sabi niya, mapagpalang gabi po sa lahat, sa ating lahat mga kapatid. Sabi naman ni Ralph Sumoso, good PM sa lahat with God. At sabi ni Ledor Alidab, Mateo 15:16-20. At sinabi niya, kayo baga na may wala pa ring pag-iisip, pa ganin nyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutukoy sa tiyan at nilabas sa daan na mahaba siya. At sabi ni Tena Mercado, go bro Fernando. Sabi ni Nadim Nay, amen. Sabi ni Mac Tibor, amen brother MJ Fernando Balsa Camacho Jr., God bless. At sabi ni Ferdinand Nier, Hellenism ang paniniwalang tao ang Diyos. Yung naka-Arabic, hindi ko mabasa, parang confusing ang topic. At sabi ni Moises Aki, go bro Fernando Camacho ng SDA, God bless. Okay. Mahina yung sounds ko. Hindi po, maliwanag po. Malakas ba? Okay, okay. At shoutout din kay Glenn Sindico. Ayan. At tuloy-tuloy tayo. Dako tayo sa ating rebuttal. 10 minutes ulit ito para kay Fernando Camacho. Time start now. Rebuttal. Okay. So, sa akin pong rebuttal section, mga kaibigan, mga kapatid, ako po ay nagpapasalamat ng marami sa kahinahunan ng atin pong negative side. At gayon pa man, ay hinahanap ko po sa kanyang first presentation bilang negative, yun pong madiinang pagtutol dito sa aking itinitindig o pinatutunayang ang Kristiyano o ang ipinanganak ng Diyos, yung tunay na born again, ay wala nang posibilidad na magkasala. Pero nakita ko wala hong matibay at walang matibay na naipantutol at actually hindi nga nayanig yung aking ipinundar, mga kaibigan, mga kapatid, kundi inelaborate lang niya yung unang pagsilang, yung first, yung unang pagsilang, totoo yun. Hindi ko tinututulan yun, talagang nang tayo isilang, hindi pa tayo nakakakilala, talagang tayo nagkakasala sa Diyos. Then, sa ating pagbo-born again, totoo rin yun na nililimot na natin yung datihan nating pagkatao. Binanggit ko nga po kanina yan. Pero hindi po yung susi para sa ating baguhang pagkatao, hindi na tayo mahulog pa sa pagkakasala, sinasadya man o di sinasadya. Ang katunayan nga niyan, doon sa Hebreo 12:14, ang wikay magpakabanal kayo, sabi ni Apostol Pablo. Sino ho yung kinakausap nyo rito? Yun ho bang hindi mananampalataya? Hindi ho. Sulat ho niya yan para sa mga taga-Hebreong mananampalataya. Sabi niya sa mga mananampalataya, magpakabanal kayo. Ayan, Kasi kailangan sa paglilingkod sa Diyos yung pagpapakabanal.
Ano, yan. At sinasabi ito ni Apostol Pablo upang ang mananampalataya ng Diyos ay huwag maging pabaya sa kanya pong pananalig o pagsampalataya. Kikilos siya bilang isang kinatawan ng ating pong Panginoong Diyos. At katulad yan ng aking sinasabi, hindi ko tinatapik ito para kayo pagkasalain, kundi ipakita sa inyo ang tunay na katotohanan ng tao'y may posibilidad, yung born again, na magkasala sa Diyos. Kaya nga tinatanong natin yung yung talata kanina, no? Ano ba ito sa Greek? Ano? Kasi sa Greek po, mga kapatid, katulad po ng aking nabanggit, yan ay hemartekamen. Ito po ay isang pananalitang Grego ng present o kasalukuyan na nangyayari. Kaya sabi ni Apostol Juan, babalikan ko yung talata kasi maganda yun eh. Kung sinasabi natin, kasama nga siya, hindi tayo nagkakasala, itong tamang salin. Saan ito? Ito ay nasa Magandang Balita Biblia. At ako natutuwa sa Magandang Balita Biblia na ilapat ng gusto yung tunay na dapat na mailagay rito. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Bakit? Talaga naman may posibilidad, mga kaibigan, mga kapatid. Ngayon, baka sabihin Magandang Balita Biblia ho yan dito ho, yun yung binasa ko Magandang Balita ay paraphrasing Bible. Dito sa literal translation, saling Katoliko ito, kaya hindi ito bias, Bibliang Katoliko. Kung sinasabi natin, di tayo nagkakasala, hindi sinabing di tayo nagkasala, kundi nagkakasala, ay inaarian niya natin sinungaling ang Diyos. At yung kanyang salita, wala ho sa atin. Isa pang literal translation, New Filipino Version. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, kaya nga ang banggit sa Greek hemartekamen. Yung hemartekamen, yan po ay isang verb indicative, perfect active, na galing po sa salitang hamartano. Yung hamartano, ginagamit yon as a past tense. Pero sa pagkakataon ito, hindi hamartano pagkakagamit, kundi hemartekamen. Ayan. At isang maliwanag dito, hindi ito nasuri sa tekstong Grego, kaya nagkaroon ng maling-maling turo yung mga nagsasabing ang taong na born again hindi na nagkakasala. Ayan. Kaya maganda ho yung pag-aaral natin Inaarok ho natin. Ano pa katunayan? Hindi tayo lalayo dito rin sa unang 1:2:1. Sabi po rito, mumuntikong mga anak. Mananampalataya ho ang kausap dito at sumasang-ayon ang Pastor Baner. Mumuntikong mga anak, ang mga bagay na ito isinulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Bakit daw niya isinulat? Upang kayo'y huwag magkasala. May posibilidad ba na magkasala? Tuloy. At kung ang sino man ay magkasala, ayun ho yung posibilidad doon yung pasubali. At kung ang sino man ay magkasala, hindi sinabing nagkasala, kundi magkasala, tumutukoy sa panghinaharap. Kung sakali ang ibig sabihin, sino man sa inyo magkasala, may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. Ayun. Kaya hindi ko mo tayo pinatawad na ng Diyos, ang pagiging tagapamagitan ng ating Panginoon natatapos na. Hindi ho sapagkat may posibilidad. Sabi ko nga maaaring yan hindi mo sinasadya. Tawag dyan na hindi mo alam na may nagagawa kang pagkakasala. Minsan nga, nagmumotor ako, mga kapatid, personal experience, nagmumotor ako, biglang may nag-cut sa akin. Napagalitan ko yung nag-cut sa akin, natisod. Isang uri na yun, nakakapagpatisod tayo, magkakasala, pero hindi natin sinasadya yun.
Bugso yun ng kung minsan, sa ura-uradang pagkakataon. Posibilidad ba? Opo, meron. Kaya nga sabi, at kung ang sino man ay magkasala. Uulitin ko po, ito po ay sinulat ni Juan sa mga mananampalataya. Yan. Ngayon, ang binasa ko po ay ang Biblia. Sa saling magandang balita Biblia. Mga anak, sinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Maganda yung motibo talaga ng Biblia. Para hindi magkasala. Paalala yan. Ngunit, kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama. Paano kung sasabihin natin, hindi na tayo nagkakasala? Di nagkakasala ka na nun? Nang sinasabi mong hindi na nagkakasala ang born again, nagkakasala ka na. Kasi sabi rito na may posibilidad pang magkasala. Ngayon, last 2 minutes, ayan. Minsan, ang ating Panginoong Kristo na tawag dito nangangaral. Sabi sa Kapitulo 11, talatang 1 ng Lucas, at nangyari, nang siya'y nananalangin sa isang dako, ang ating Panginoong Kristo. Nang siya'y matapos, sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad. Na born again po yan. Mga alagad niya po yan Anong sabi? Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Sa talatang 4, isushortcut ko na, maikli na yung oras ko. 3, ibigay mo sa amin araw-araw ang aming pang-araw-araw na kakainin. 4, at ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan, sapagkat aming pinatawad naman ang bawat may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso. Pansinin ninyo, sabi ng mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Ano turo ng ating Panginoon? Kasama pa yung paghingi ng tawad sa Diyos. Bakit? May posibilidad kasi tayong magkasala kahit hindi natin sinasadya. Di ba? Sabi ko, maging sa pananalita, kilos natin, pakikipagbiruan natin, maaari talaga tayong magkasala. Kaya, sabi ng ating Panginoon, yung kanyang mga naborn again, Efeso 2:10 at Hebreo 12:14, dapat magpakabanal. Tayo po ay binorn again ng ating Panginoon para lumakad sa landas na gusto niyang palakaran. Sabi doon sa 6:17 ng Roma, ang expectation sa atin ng Diyos, magiging matalimahin tayo. Pero, kung magkasala, mayroon po tayong tagapamagitan sa Diyos. Maraming salamat po. Okay, at yan po ang rebuttal ni Fernando Camacho bilang affirmative sa topic natin ngayon. At dako tayo sa second cross naman ng negative. 7 minutes ulit ito. Set ko lang yung kanyang time. 7 minutes para kay Bro Valer. Time start now. Tanong. Salamat, Mr. Moderator. Ang unang tanong ko kay Brother Fernando, yun bang mga na ipinanganak na ng Diyos na hindi nagkakasala, ang tanong ko sa iyo, sila ba ay may taglay ng espiritu ng kamalian para magkasala? Okay, sagot po. Yun yung mga alagad na sinasabi ninyong hindi nagkakasala, malihong tanong. Sapagkat ang mga alagad niya, may posibilidad silang magkasala. At ang sanhi ng pagkakasala, pwede niya na kagagawan ng dyablo o di kaya'y ng tao mismo sa kanyang sarili kapagkat hindi siya aware. Sir Moderator, Okay. pwede ko bang i-object yung tanong? Object. Okay, time stop. Okay. Ang objection ko lang, ang tanong ko kasi kay Brother Camacho, yun bang ipinanganak ng Diyos na hindi na nagkakasala, na pinaging banal sila? Ang tanong ko, kung may taglay ba silang espiritu ng kamalian para doon sa salitang nagkasala sila? Objection? Counter? Counter objection dyan. Oo. Sinagot ko naman hindi ho yun yes or no or tama o mali.
Sinagot ko yon, itinuwid ko lang ang kanyang posisyon na tanong kasi hindi ko posisyon na ang mga alagad hindi na nagkakasala. Sinagot ko ho. Okay. So ganito, Pastor Bro Baler, since hindi naman talaga yan categorical, pwede niyang sagutin yan, gusto mo man o hindi, pero doon ka na lang sa next na conclusion mo. Pero tuloy-tuloy tayo sa pagtanong. Kung gusto mo mag-categorical Okay. ka. Okay. Kasi, tanong. Ang sabi okay, Mr. Moderator, mayroong talata na nagsasabi, ang binautismuhan kay Kristo, ibinihi si Kristo. Saan ka kukuha ng isang bagay para pagkasalahin mo yung ibinihis na si Kristo? Saan ka kukuha? Okay, sagot na po. Opo. Tama po yan, ang sinumang na kay Kristo, ibinihis si Kristo. Pero hindi yan nangangahulugan, wala ng posibilidad na magkasala ang tao. Kaya nga ang sabi, kung sino man ay magkasala, may tagapamagitan tayo sa Diyos. Binasa ko yan kanina at maliwanag po yan. Verbatim na nakalagay po sa Biblia. Hindi ko nilagay na categorical, Mr. Moderator, no? Pero hindi niya talaga matumbok yung sagot. Sige lang. Objection, Mr. Moderator? No side comment tayo. No side comment. Oo, Okay, sige, yan. Mr. Oh. Moderator, Kasi mali okay. naman. Proceed. Okay. Tanong lang ha. Ang Tanong. sabi mo, ang sabi mo, ang ipinanganak ng Diyos, ang nabanggit mo na yung mga naniniwala na ang ipinanganak ng Diyos ay hindi na nagkakasala, yung naniniwala diyan binanggit mo kanina ay mali-mali. Ang tanong ko sa iyo, saan mo ikakapit yung salitang mali-mali? Doon ba sa ipinanganak ng Diyos na hindi nagkakasala o doon sa mga hindi pa ipinanganak ng Diyos? Sagot. Walang termino sa Biblia na ang mga alagad o ipinanganak ng Diyos hindi na magkakasala. O magkakasala. Wala hong ganoon na ipinanganak ng Diyos. Kaya yung tanong ho ninyo, medyo nakasandig po sa inyo. Next question. Okay, salamat Mr. Moderator. Dito po, sinabi mo pa rin na may posibilidad magkasala ang ipinanganak ng Diyos. Okay? Yung salitang posibilidad, yes or no, na magkasala, kanino galing? Doon sa Diyos na nagpanganak o doon sa lumang pagkatao na hinubad na niya? Alin po ang yes or no doon? Mr. Moderator, pakiklaro. No, magulo yung tanong, pakiayos lang po. Okay. Ano muna tayo doon sa categorical, bro? Pakiayos, muna kung anong yung pipilian. Ang tanong ko, Mr. Moderator. Sige, bro. Oo. Kasi ang tindig ng aking kapatid na ito, may posibilidad na magkasala pa ang ipinanganak ng Diyos. So ang tanong ko ganito, doon sa ipinanganak ng Diyos na posibilidad pa magkasala, ang tanong ko ganito, saan magmumula yung ipagkakasala niya? Doon ba sa Diyos na nagpanganak o doon sa datihang pagkatao na hinubad na niya? Okay. Sa Diyos o sa datihang tao na hinubad niya? Okay. Sagot, wala po sa nabanggit ang kasagutan sapagkat ang Diyos ay hindi tayo bibigyan ng espiritu na tayo ay o siya ay magbibigay ng ating ipagkakasala. Ang sentimento ng pwede nating ipagkasala katulad ng nabanggit ko, maaaring ito'y kagagawa ng diablo o di kaya tayo mismo. Okay. Sinabi mo kanina na nagkakasala pa si Juan, no? Sabi mo sa 1 John 1:10 kasama si Juan doon na kung sinasabi natin na hindi tayo nagkasala, sinungaling. Sinama mo si Juan. Ang tanong ko, ano yung kasalanan ni Juan na ginawa niya pagkatapos niyang ipanganak ng Diyos? Ano yung kasalanan ni Juan? Okay. Sagot.
Maliho ang tanong sapagkat ang nakalagay sa talata, magkakasala. Hindi nagkasala per se. Oo. Kaya sabi di Apostol Juan, unang Juan, sumasagot ako. Time stop muna. Okay, objection yan. Parang tinuturuan ako sa aking katunggali na ilang beses niya sinasabi na mali. Okay. Objection. Malinaw naman ang tanong ko, Sir Moderator, ano? Wait lang. Kanino ba ako huhugot ng tanong? Sa kanya o sa akin? Okay. So, counter objection mo na doon. Para doon. Oo. Yes. Wag masasaktan ang Pastor Baler, no? Kasi bahagi po 'yun ng aking pagsagot sa ikalilinaw po ng mga nakakapakinig. Okay. Oo. Okay, so ganito 'yan, Pastor Baler. Asang-ayon ka man o hindi sa sagot niya, bro. Pag hindi categorical 'yan, proceed pa din 'yan. Doon ka na lang tumutol, bro, sa Sige, categorical, Sir Moderator. Sige, bro, pasok categorical ang tanong ko. Categorical. Ang sabi niya, si Juan kasama doon sa nagkakasala pa. Doon sa unang Juan, Gis. Ang tanong ko, yes or no, ano ang kasalanan na ginawa ni Juan pagkatapos niyang ipanganak ng Diyos? Objection, Mr. Moderator. Time stop. Hindi ko mahagip kung ano yung dapat na yes or no ko doon sa kanyang tanong. Ulitin ko, Mr. Moderator. Ulitin ko na lang. Okay, paki-rephrase na lang, bro. Ilagay mo yung categorical sa last na lang. Last na tanong mo. Okay, ilagay ko, no? Sige. Nang ipanganak na si Juan sa kapanganakan sa Diyos at siya hindi na nakakasala, pakipaliwanag mo kung ano yung kasalanan na ginawa niya. Kahit isa lang. Pakipaliwanag ano yung kasalanan ginawa niya. Hindi ko na ikakategorical, ipaliwanag mo na lang kung ano yung kasalanan niya after na maipanganak siya ng Diyos. Okay. Ito po sagot. Yung tanong na siya'y hindi na nagkakasala, tumutukoy kay Juan, mali yun. Na walang nakalagay kasi sa talata na siya'y hindi na nagkakasala. Ang sabi dito, kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos. Yun yung ang verbatim na nakalagay. Ngayon, kung ano... Okay. Ang tanong ko, Sir Moderator, sa follow-up question ko, kasi sabi niya, posibilidad, binanggit niya ito kanina ngayon. Pag sinabing posibilidad, kanino manggagaling yung kasalanang gagawin niya? Doon kay Kristo na ibinihis niya o sa dyablo? Sagot, hindi po kay Kristo. Sabi ko nga kanina, maaaring ang sanhingan ay sa devil o sa dyablo o maaaring sa tao mismo. Na pwede itong sinasadya, pwede itong hindi sinasadya. Yan ho ang pagmumula ng pagkakasala. Pero ang Diyos hindi... Tapos na, Mr. Moderator? Next question. Next question. Yung bang Kristo na ibinihis ng taong ipinanganak ng Diyos, Time. yun ba ang nag-uudyok sa kanya na magkasala? Hindi po. Okay, maraming salamat. Okay. Thank you. Yan po nagtatapos ang pangalawang pagtatanong ng ating negative. At syempre, dako tayo sa kanyang rebuttal ngayon. 10 minutes ulit ito. Bro Baler ng End Time. 10 minutes, bro. Your time start now. Rebuttal. Okay, maraming salamat, Sir Moderator. At sa rebuttal po natin dito sa debating ito, malinaw po na napakatibay ng sinasabi ng Biblia na ang ipinanganak ng Diyos ay hindi na nagkakasala sapagkat ang binhi ay nananahan sa kanila. Ngayon, kapag ikaw ay ipinanganak na ng Diyos, yan ay kapanganakan na hindi gawa mo o hindi gawa ng nanay mo. Yan ay gawa ng Diyos dahil sa binhi sa iyo. So malinaw na hinubad mo na ang lumang pagkatao mo o yung dating pagkatao. So bakit tinitindigan ng ating katunggali, si Brother Camacho,
na nagkakasala pa sapagkat hindi niya hinubad yung datihang pagkatao. So yung pagnanasa ng datihang pagkatao na siya'y sumama ng sumama dahil sa kahalayan at walang kabanat, kapag yan ay suot-suot mo pa, uudyukan ka talaga niyan at pagkakasalahin. Bakit mga kapatid? Kasi nga pinahuhubad yun ni Apostol Pablo. Kaya nga batay nga sa mga pagtatanong natin ko kanina na yung unang Juan 1:10, dahil sinabi doon na kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala ay ginagawa nating sinungaling ang Diyos. Malinaw po na ang posisyon niyan ay sa unang kapanganakan, kasi nga ang Romans 3:23 nagsasabi tayong lahat ay makasalanan at hindi nakaabot sa Diyos. No? Hindi nakaabot Ang lahat ay kinapos. So sa unang kapanganakan sa babae, malinaw po yun, lahat tayo nagkasala. Pero pinalalabas ng ating kaibigan na kapag ipinanganak ka ng Diyos, the same pa rin. No? Yan po'y doktrina ng demonyo. Sapagkat ang gusto ng demonyo ay lagi ka lang malublob sa kasalanan. Pero ang Diyos hindi niya gusto. Namumuhi ang Diyos sa kasalanan, hindi niya gusto magkasala. Kaya ka nga ipinanganak ng Diyos para hindi ka na magkasala. Ang gusto mo naman pagkasalahin ka. Gusto mo magkakasala ka pa, gusto mo pa possible. Dapat yung salitang posible, ikapit mo yan sa Diyos na impossible ka nang magkasala pag pinanganak ka na ng Diyos. Yun dapat ang kapit. Kasi napakalinaw ng talata, no? At sabi doon, ang ibinihis si Kristo nung mga binautismoan, binihis si Kristo. Pag binihis mo si Kristo, yan yung datihan mong pagkatao. At ayan yung bago mong pagkatao. Pag di mo kay Kristo, binautismoan ka kay Kristo, bagong pagkatao yon. Ngayon, may desire ba si Kristo na magkasala? Wala. Pag binihis mo si Kristo, wala ka na ring desire magkasala. Alam mo na yung mabuti at alam mo na yung tama't mali. Hindi ka na aayon sa mali. Kasi yung mga umaayon sa mali, yan yung sinasabi ng talata na ang espiritu ng kamalian nandun sa anak ng pagsuway. O di malinaw ngayon, sino ba yung posible na magkasala? Di yung mga anak ng pagsuway, sapagkat ang espiritu ng kamalian nandun sa anak ng pagsuway gumagawa. So malinaw yung mga kapatid, hindi natin pwede ipinanganak ng Diyos, magkakaroon pa ng espiritu ng kamalian yan. Hindi naman sila anak ng pagsuway anak na nga sila ng Diyos at hindi na sila magkasala, di ba? Kaya dito mga kapatid, meron pong tinatawag na anak ng pagsuway. Sabi po ng kasulatan niya, no? Na yan po mga kapatid ay malinaw yung talata na yan. At babasahin po natin itong sa unang Juan 4:6 dahil nasa rebuttal ako, dahil matibay po ang tindig natin, Sabi ng ating kapatid, hindi daw natin mahina daw. O, tignan natin kung mahina. Napakalakas po ng ating ebidensya na ang tindig na nasa posibleng magkasala, yan yung mga anak ng pagsuway. At ang espiritu ng kamalian ay nasa kanila. Babasahin po natin. Unang Juan 4:6, no? Nakatala po yan dito sa atin. May dalawang espiritu. Kaya nga kailangan mong hubarin yung luma, kailangan mong ipanganak ng Diyos upang hindi ka na masali dito sa talata na ito. Ito po ang sabi sa 6. Tayo nga'y sa Diyos. Ang nakakakilala sa Diyos ay dumirinig sa atin. Ang hindi sa Diyos ay hindi dumirinig sa atin. Malinaw. Pag hindi ka sa Diyos, hindi mo nga didinggin yung talata. No, lalaktaw-laktawan mo lang, pangangatwiran mo pa. Ang sabi rito, dito'y ating nakikilala ang espiritu ng katotohanan. Iyan yung ibinihis na si Kristo. Espiritu ng katotohanan. At ang espiritu ng kamalian. Malinaw kapatid, kapag hindi ka pa ipinanganak ng Diyos, hindi ka sasablay sa pagkakasala. Ay talagang 24/7 pwede kang gumawa. Hindi ka naman pinanganak na espiritu ng Diyos. Makikilala mo ang espiritu ng kamalian at espiritu ng katotohanan. Ang ipinanganak ng Diyos, tumanggap yan ng espiritu ng katotohanan. Romans 5:5, ang pag-ibig ng Diyos pumuhos
sa magitan ng Espiritu Santo sa kanilang puso. Pinabautismuhan ka kay Kristo, ipinakana ng Diyos, bihis mo si Kristo, aabot ka na sa wangis ng Diyos at sa larawan ng Diyos. Wala na yung espiritu ng kamalian sa iyo. So wala na yung posible ka pang magkasala. Yung posibleng magkasala, dun yun sa anak ng pagsuway. Dun mo ikapit sa tindig mo, saktong-sakto. Sapagkat ang espiritu ng kamalian nandun sa mga anak ng pagsuway. At sila ay masayang gumagawa at hindi sila sasablay sa pagkakasala. No? Yan po nakikita natin na may dalawang espiritu. So ang ipinanganak ng Diyos, ang Espiritu Santo ang gumagabay sa kanilang puso. At alam nila kung ano ang espiritu ng kamalian at patuloy. Kaya hindi mo na pwedeng ipahid yung salitang pagkakasala sa ipinanganak ng Diyos sapagkat sila aabot ng Diyos na katulad sa Genesis chapter 1, 26-27. Nanilikha ng Diyos ang tao ayon sa wangis ng Diyos, ayon sa larawan ng Diyos. Diyan niya nilikha ang tao. Aabot na siya doon. Bakit? Pinanganak na siya ng Diyos eh. So paano mo pang pagkakasalahin yung tao na yung dati niyang pagkatao hiwalay na sa kanya, hindi na nakakapit, no? Putol na. Hindi na niya suot-suot yon. Bagong pagkatao na yung sinuot niya. Yun ay kay Kristo na ibinihis niya sa kabanalan at katwiran. So malabo po sa mga nakikinig na ang ipinanganak ng Diyos ay magkakasala pa o possible na magkasala. Ito po'y malabong tindig para sa akin. Ang malinaw dito, once na pinanganak ka ng Diyos sa ayaw at sa gusto mo, aabot ka sa pagiging wangis at larawan ng Diyos na hindi ka na magkakaroon ng desire, appetite, pagnanasa na magkasala pa. Pagkat alam mo na ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian. So napakatibay po ng tindig natin, ano? Napakatibay po mga kapatid. Kaya nga ibinihis na natin ang bagong pagkatao ayon sa Diyos. Kaya po yung mga sagot ng aking katunggali, hindi naman talaga tumbok mga sagot niya. Diba? Tanggap naman natin yon dahil sa debate, at sumagot ka, okay na. Kahit hindi mo matumbok yung sagot, okay na yon. Pero naman talaga sa debate, wala tayong problema doon. Ngunit, ano nga naman ang papakinabangan natin? Diba? Kung hindi natin sinat yung sagot. So wala tayong papakinabangin doon. Malinaw na may dalawang kapanganakan. Sa unang kapanganakan, 24/7 tayo ron na anyo sa kasalanan, nagkakasala. Yes na yes. Pero sa kapanganakan ng Diyos, hindi na nagkakasala. Kaya nga, kontento na rin ako sa English, kontento na rin ako sa Tagalog, kahit di na ako pumunta sa Greek, nag-aral yung nagsalin ito eh. Ako nga, hindi nag-aral dyan eh. Pero yung bago isalin sa English yan, bago isalin sa Tagalog yan, hindi naman siguro mga kantuboy ang nagsalin nito. No? Para sasabihin kong mali yung salin mo eh. Ang salin mo, ang ipinanganak ng Diyos, di na nagkakasala. Mali yan, mali yan. Hindi po pwede nag-aral na. Meron naman sigurong matatalinong mga Pilipino para isalin sa Tagalog. Ano? Bakit pa ako pupunta sa Greek? Nag-aral din naman yung mga nagsalin nito. Hindi naman siguro sila pipili na mula sa Greek, papunta sa English, papunta sa Tagalog, na hindi talaga nakakaintindi ng Tagalog yung magsasalin nito mula sa English, mga kapatid. Para sa akin, kontento ako. Bakit? Kung ano ang nais ng Diyos, isusulat niya. Di ba? So, time na. Maraming salamat, Sir Moderator. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating negative Pro Valer ng end time. At syempre, 7 minutes ito. Second cross ng ating affirmative. Set ko lang yung ating time. 7 minutes. Time start. Now. Okay. Una ko pong tanong, doon ako sa huling niyo pong sinabi na hindi na kayo kailangan pang mag-aral ng Greek. Tanong ko po, mahalaga po ba sa pag-aaral ng Biblia na suriin din ang tekstong Griego kung ito'y nasa bagong tipan? Yes or no?
No. Sapagkat kontento na ako sa Ingles at Tagalog dahil nag-aral yang mga nagsalin yan. Mas magaling sila kaysa sa akin. Next question. Okay. Naniniwala ho ba kayo na dahil sa language barrier ay may mga problema ang ating mga Bible translation? Naniniwala po ba kayo doon o hindi? Hindi, Mr. Moderator. Hindi ako naniniwala na may problema itong salin sa Ingles at sa Tagalog. Dahil ito ay aklat ng Diyos, kayang protektahan ng Diyos yung kanyang aklat. Yan po ang sagot ko, Sir Moderator. Okay, next question. Kung walang walang pwedeng maging depekto sa mga Bible translation natin ngayon, alin ang tama doon sa 1 John 1:10 na pinag-uusapan natin? Nagkasala na past tense o nagkasala na past tense o nagkakasala? Alin sa dalawa po ang tama? Ang sinabi doon, Sir Moderator, hindi na nangagkasala. Yun ang nakasulat sa binasa kong Tagalog. Next question. Yun ang, Okay. yun ang nakalagay. Ulit ang tanong. Sabi po ninyo, walang pwedeng maging depekto ang ating mga translation. Tanong, alin dito ang tama? Nagkasala o nagkakasala? Magkaiba po yun. Ang tama, okay. Sir Moderator, ang tama, Objection, hindi Mr. Moderator. nangagkasala. Okay. Objection. Malibog yung sa kanya. Objection. Time stop muna. Okay, objection muna. Affirmative. Okay, napakaklaro ng akin pong tanong. Categorical po. Okay. Nagkasala o nagkakasala. Doon lamang po siya sa dalawa mamimili. Okay. So, ito yung categorical natin, Pastor Valer. Nagkasala or nagkakasala. Ganun, tama ba? Yes, yes. Okay. So, mamimili ka Sir ba doon sa Moderator, dalawa or wala kang... Sir Moderator, Yes, bro. Sige, wala sige. kasi sa option niya eh. Parehas Okay. mali yung sinasabi niya, wala sa option. Okay, so next question tayo pag ganyan. Okay. Sabi mo wala sa option. Bibigyan kita ng option. Magandang balita Biblia, nagkakasala. Diyan sa ang dating Biblia, nagkasala. Alin to sa dalawang Bible translation ang tama? Yung ang dating Biblia o yung magandang balita Biblia? Sir Moderator, ang sagot ko po, dahil dalawang translation, Objection, hindi ko Mr. Moderator. Time stop. Categorical po ang aking tanong. Mamimili po siya sa dalawang translation kasi sabi niya walang depekto. Magkaiba Okay. magkaiba yung pahayag. Kaya pinamimili ko siya roon. Okay, so Sir yung... Moderator, Wait lang, bro, ha? sa Bibliyang ginamit ko, Wait lang, Pastor nangagkasala, doon po ako Sandali kumikita. lang ho, moderator muna. Wait lang, bro, ha? Ang categorical, ina-analyze ko yung objection ni Bro Fernando. Ang gusto niyang categorical na sagutin mo, either that magandang balita Biblia or ano yung Dating isa? Biblia, ang dating Biblia. Ang dating Biblia. So dalawang option na Biblia. Ang itatanong ko kay Pastor Bal, sasagutin mo ba yung categorical or magne-next question tayo? Binanggit niya, Sir Moderator, yung nangagkasala. Kung ito man ay New Translation o dating Biblia, dito ako kikiling sa binasa ko kasi wala namang nakalagay dito kung dating Biblia o New Translation. Ang nakalagay, nangagkasala. So doon po ako kumikiling Wala sa ka words doon. na yon. Wala ka doon. Tama? Kung binanggit niya ang salitang nangagkasala, doon ako kumikiling. Okay. Kasi yun po ang binasa ko. Yun. Sige, next question tayo. Okay. Next question. Ibig mo bang sabihin yung saling magandang balita Biblia
na nagkakasala ay mali? Yes or no? Wala akong nilatag, Sir Moderator. Objection, Mr. Moderator. No ang sagot ko. No, Yan. wala akong nilatag na gano'n. No ang sagot ko. Ang tanong ko po ganito. Sabi niya kasi kumikiling siya doon sa binasa niya na nangagkasala. Doon siya kumikiling. Ibig sabihin doon siya pabor. Kaya ang tanong ko, yung bang magandang balita Biblia, mali ba ito? Yes or no? No ang sagot ko. Okay. Kung hindi mali ito, bakit ayaw mong tanggapin yung salitang nagkakasala sa 1 John 1:10? Sasagot ako, Sir Moderator. Okay, 20 seconds, sir. Okay, ang sagot ko, Sir Moderator, kontento na ako sa termino na binasa ko rito na hindi nagkakasala. So, Sir Moderator, hindi ako humahatol na pinamamalian ko ang Biblia sapagkat ang Biblia ay aklat ng katotohanan. Next question. Okay. Iiwanan ko na po yan. Ano? Next question. Nang sabihin sa talatang ito ng Revelation, no? Tawag dito, ito muna, itong Lucas chapter 17. No? Na sinabi ng ating Panginoon, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Kung magkasala ang inyong kapatid, yung bang kanilang kapatid na tinutukoy, na born again na o hindi pa? Sir Moderator, pwedeng basahin yung talata? Time stop mo na. So, merong konting request dito. Hindi naman ito yes. Objection ako. Oo. So, merong nagre-request yung ating negative na pwede mo ba daw basahin, Bro Fernando? Okay. So, ano yung dugo natin doon? Yes, request denied sapagkat panahon po niya ng pagsagot. Okay, so Pastor Valer, balik ko sa iyo ulit. Pakisagot yung tanong, bro. Okay, so ang sagot ko po, sa presentation ko, kahit sa rebuttal, hindi ako gumamit ng Lucas 17. Okay. Next question. Next question po. Objection ako, Mr. Moderator. This is a rebuttal stage. Kahit ano na pwedeng itanong, inilatag man o hindi inilatag. Okay. So meron tayong, Pastor Valer, meron tayong rules na sinang-unyunan mo kanina. Sa rule number 5 natin, during sa rebuttal stage, pwede na nating itanong kahit ano, nilatag man o hindi nilatag. So ganito, pakiulit na lang yung tanong, Bro Fernando, tapos pasagot natin or in the next question natin. Pero pakiulit mo na. Okay. Ayon dito sa Lucas 17, talatang 3, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Kung magkasala ang iyong kapatid, ang tanong ko po, yun bang kapatid na binabanggit dito, yan ba ay na-born again na o hindi pa? Na-born again na o hindi pa? Proceed. 20 seconds. Sagot ko po, Sir Moderator, wala pong nakasulat dito na ito'y ipinanganak. Objection, Mr. Moderator. Time stop. Time stop. Yes, Okay. Ano yung objection natin? Very clear at categorical yung aking tanong. Okay. Na-born again na ba ito o hindi pa? Pili muna siya sa dalawa bago siya magpaliwanag. Okay, so ganito talaga. Hindi rules pa. natin. Okay, yan na. Hindi pa. Okay, proceed sa 20 seconds, bro. Hindi pa. Paliwanag. No ang sagot ko, Sir Moderator. Okay. Next question. Next question. Ang ibig mong sabihin, yung mga kapatid na binabanggit dito, kapatid ng kanyang sinasabihan dito. Ito, ulitin ko ha. Yung bang kapatid na binabanggit dito, kapatid sa pananampalataya o kapatid sa laman?
Ang unawa ko rito, Objection, Mr. Moderator. kapatid sa laman. Kapatid sa laman. Unahin muna yung categorical. Oh. Okay. So, ang categorical, ano nga ulit yon? Kapatid sa... Ito ba ay kapatid sa pananampalataya o kapatid sa laman? Anyway, nasagot na rin naman niya, kapatid daw sa laman. Kapatid sa laman, ayan. So, bro, Pastor Baler, 20 seconds sa paliwanag mo, bro, sa categorical. Okay. So, ang nakasulat po dito, mag-ingat kayo sa inyong sarili kung magkasala ang iyong kapatid. So, kapatid sa laman ito. At sawayin mo siya kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. So ito pong taong ito, kung may kapatid ka sa laman, ito po'y hindi pa naipanganak. Kasi applicable pa sa kanya yung salitang magkasala o nangagkasala. Kasi malinaw po sa tindig natin. Okay, salamat. Time na po, kapatid na Baler. Okay, so dyan natatapos ang second part ng ating debate. At dako na tayo sa conclusion. Pero bago yan, gusto ko lang i-shoutout itong napakatindi nating viewers, si Istanol Reyes na nabigay ng 250 stars sa amin. Maraming salamat. Wow, thank you. At I think nasiyahan siya sa ating debate ngayon. At syempre yung iba din, isa-shoutout ko, si Nick Cal, sabi niya, lahat naman ng tao kahit tagasunod na ay nagkakamali pa rin. Kahit naman ang piniling bayan ng Diyos ay ng Israel ay nagkakasala pa rin, kaya dila tinatakwil. Sabi naman ni Daniela May Acob Domingo, walang perfect na nilalang, lahat ng tao nagkakasala pa, kapatid. For example, nagsalita tayo ng masama sa kapwa, kasalanan na po yun. Just my opinion po. Sabi naman ni Ralph Somoso, ang labo naman ni Sir C. Cap ang tama. Okay, at shoutout din kay Albert R. Hinkle. Mahalaga po yun kasi makikita dyan yung bias nung nagsalin. Di na po bago yan. May kanya-kanyang bias sila sa salin. Ayan. At shoutout din kay Nicole na nabigay ng 50. Salamat. At sabi nung naka-Arabic, kaya nga ang tanong sa mga born again, nagkakasala pa ba kayo? Okay. At sabi ni Nayas Lake Travinildan, meron kasalanan na nakamamatay at hindi nakakamatay. Ang mga tinutukoy mo ay hindi yan kasalanan na nakakamatay. Okay. At sabi ni Daniela, walang perfect na linalang, lahat ng tao magkakasala pa, kapatid. For example, nagsalita tayo ng masama sa kapwa. Okay, ayan. At sabi ni Roel Carillo, congrats Fernando. Sabi ni Gerald Magnaye Makatol, baka perfecto na si Pastor kaya di na siya nagkakasala. At yan na muna. Siyempre, dako tayo sa ating final conclusion. Bibigyan ko ng 5 minuto sa final conclusion yung ating negative. 5 minutes ito. Brother Bal ng End Time, 5 minutes para sa iyo, bro. Final conclusion. Your time start now. Thank you, Sir Moderator. Salamat sa 5 minuto na final conclusion. So malinaw po, ang final conclusion natin ay yung conclusion ng Biblia, na ang ipinanganak ng Diyos ay hindi na nagkakasala sapagkat ang binhi ng Diyos ay nananahan sa kanila. So malinaw din naman po na na ito sa Romans 8:1 na ang ipinanganak sa laman ay sa laman nga, at ang ipinanganak sa Espiritu ay lumalakad sa Espiritu. So ang kapanganakan sa Diyos, yan ay kapanganakan sa Espiritu. So magkaibang lakad yan. So malinaw po yan na napakatibay po ng ating sa conclusion na ito, kung ano yung nakasulat na ang ipinanganak ng Diyos, lalakad yan sa Espiritu ng Diyos. At yung mga bagay na yan, mga kapatid, ay hindi na sila lumalakad sa tinatawag na sa panlaman pa, na iyan ay mga dating bagay na lumipas na sa kanya. Sapagkat siya ay bagong tao na kay Kristo. Pag sinabing bagong tao, hindi na luma. No? Pag sinabing bago, bago yan kay Kristo. New creature ka na kay Kristo. So, napakaraming talata po tayong pwedeng basahin dito. Kaya makikita natin ang ipinanganak ng Diyos, wala na silang budhi, wala na silang desire sa pagkakasala. Kaya hindi na sila nagkakasala, tama ang Biblia. Mga bagong tao, nilalang sa katwiran, nilalang sa kabanalan,
at hindi na sila pwede pa nalagyan mo ng posibleng magkasala. Kasi pa, yan ay bago na eh. Hango na sa Diyos. Hango na kay Kristo. Ang bihis niya si Kristo. Ang tawag sa kanila ay blameless, sabi ng Biblia. Ang tawag sa kanila ay faultless. Yan ang tawag sa kanila eh. Tinawag pa nga siya ni Pablo na virgins never been touched. Diba? Hindi mo siya pwedeng lagyan ng batik. No? Walang batik yun. Kaya nga, napakalinaw ng Biblia na ang sabi nga ni Pedro dito sa 2 Peter 3:17, pag ikaw ay bagong tao na, maingat ka na. Bagong tao ka na eh. Diba? Tsaka, alam mo na yung mali, sapagkat ang espiritu ng kamalian wala sa'yo. Sabi rito ni Pedro, kaya nga minamahal, yamang nalalaman ninyo ng una ang mga bagay na ito, yung mga ingat kayo, baka mga ligaw kayo sa pamagitan ng kamalian ng masasama. Ang bagong tao, hindi yan masasama. Galing yan sa Diyos. Galing yan kay Kristo na ibinihis niya. At hindi naman masasama si Kristo eh. Kaya sila yung talagang may pag-iingat yan. Yung mga hindi naman pinanganak ng Diyos, walang ingat yun. Kasi wala pa naman silang bagong pagkatao. Diba? Ang bagong pagkatao lang, may kapangyarihan yun na mag-ingat. Sila talaga yung hindi nagkakasala doon. Diba? At hindi na maaring magkasala at walang posible-posible doon. Sapagkat aglakad nila ay galing na sa Espiritu ng Diyos. Okay? Kung galing na sa Espiritu ng Diyos, ang kanyang consciousness, no? Yung subconscious niya sa loob, nakatali kay Kristo. Kasi ang sabi sa Romans 5:5, ibinuhos ang pag-ibig ng Diyos sa magitan ng banal na Espiritu sa iyong puso. So ang Espiritu Santo nasa puso mo. Siya yung nandun. Paano mo ngayon papagkasalan yung puso mo? Nandun nga yung banal na Espiritu. Diba? Itutulak lang ng banal na Espiritu yung mga maling pag-iisip mo. Kasi yung pong ating tindig, hindi nagkakasala, pinanganak ng Diyos dahil meron na silang banal na Espiritu sa kanilang puso. And I believe ang banal na Espiritu Santo, yan yung driver ng puso mo. O paano ka pa magkakasala? Paano mo pang gugustuhin magkasala? Siya na nga ang driver mo, no? Ang banal na Espiritu nasa puso mo. Yan na yung pag-iisip ng puso mo. So yan po ang final conclusion natin dyan. Hindi na nagkakasala at napakatibay po mga kapatid. Hindi matibag sapagkat yan ay nakatindig sa Biblia. So, salamat, Sir Moderator, kung wala ng oras at sa aking final statement ay napakatibay po. Maraming salamat. Okay, at dyan po natatapos ang final conclusion ni Bro Baler ng End Time. Siyempre, dako din tayo sa final conclusion ng ating affirmative. 5 minutes ito, Fernando Camacho ng SDA. Time start. Now, bro. Okay, gustong-gusto ko po yung term na hindi natibag sapagkat nakatindig sa katotohanan. Oh? Sino ba gumigiba? Hindi ba dapat siya? Sino ngayon na hindi natibag? Sino hindi nakagiba? Di yung negatibo. Kaya tama sinasabi niya. Hindi natibag yung atin pong itinitindig. Ngayon, tungkol doon sa ipinanganak ng Diyos, no, binhi ng Diyos, wala namang problema ron eh. Oh, at ipinangangaral namin yun eh. Pero hindi yan ang susi para sabihin natin, hindi na tayo magkakasala. Kasi merong mga hindi sinasadya tayong nagagawa na ipinagkakasala natin sa Diyos. Kaya nga sabi may possible ba? Meron. Kung sinasadya natin ang ating ano sabi roon? Kung sakali, kung magkasala ay mayroong tagapamagitan sa Diyos. Ngayon, palibasa naipit yung ating kapatid doon sa unang Juan. Pagdating sa tekstong Griego, hindi na raw mahalaga para sa kanya na suriin pa yung tekstong Griego. Pag ganito ang mga ngaral ninyo, iwanan na ho ninyo. Hindi magtuturo yan ng totoo. Kaya nga inilapat natin alin ba dapat? Nagkasala o nagkakasala? Aligagaon siya Inilapat pa natin ang dating Biblia o magandang balita Biblia. Hindi talaga niya matukoy mga kapatid. Bakit? Hindi kasi sinuri. Kaya maliho Yung sasabihin natin hindi na tayo nagkakasala, pagkakasala na po yan. Yan ang udyok ng dyablo. Na paniwalaan mo hindi ka nagkakasala.
Kita ho ninyo? Oh, delikadong turo po yan mga kapatid eh. Oh, tapos doon pa may nabanggit pa siya, no? Tayo ay bagong tao, kaya mag-ingat kayo. Bakit pinag-iingat? May tendency magkasala, kaya pinag-iingat. Ano pa sabi niya? Oh, baka maligaw kayo. Yung salitang baka possible pa rin yun eh. Oh, kaya nga tama yung sabi niya, hindi matibag. Oh, ngayon, eto babasa pa ako ng isa pang talata, no? Mismo si Apostol Pablo, nagkasala eh. O sabi. Sabi rito, ayan. Dito sa ikalawang Korinto, hindi, dito, mas maganda itong isa kong babasahin. Kasi, si Apostol Pablo, naniniwala tayo mga kaibigan, siya po ay lingkod na ng atin pong Panginoon. Hindi ko makita. Sayang naman pag hindi ko yung nabasa, no? Yeah. Kasi si Apostol Pablo mismo, hindi niya sinasabing hindi siya nagkasala. Teka ha? Kunting kunting tiyaga lang. Ayan. Ito muna. Etong Lucas 17. Sabi niya kapatid daw ito sa laman. Lalong nawindang yung stand ngayon ng negative. Bakit? Hindi ito kapatid sa laman. Kapatid ito sa pananampalataya. Nagkakasala suriin po ninyo uli kung yan ay kapatid sa laman, no? Kapatid po yan sa pananampalataya, mga kaibigan. Kaya hindi ho talaga kayang tibagin eh. Yung ating posisyon. Ngayon, eto pa. Nawawala yung kay Apostol Pablo. Pero maganda yun eh. Si Apostol Pablo, umami ngayon nagkakasala eh. Eto pa. Yung sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 2, 1 hanggang 6. Abay sabi rito sa mga naboard again, magsisi ka. Bakit pinagsisisi? Meron silang nagawang pagkakasala. Kaya mahaba yan, Apokalipsis 2:1, 3:1 patuloy. Naku, napakarami yun yan mga kapatid. Ngayon, hindi niya sinalubong yung Lucas yung isa pa nating binitawan, Bagay, wala na rin kasi akong oras, no? Hinahanap ko na lang yung isa. Kasi gusto ko ring mabasa yun kay Apostol Pablo. Na siya nagkakasala rin eh. Naku, sayang. Saan ako na kaya nailagay yun? Napakagandang talata nun eh. Ay, naku, sayang naman. kasi may binabanggit si Apostol Pablo na inaamin niya siya ay nagkasala rin. Naku, sana maabutan ko yung oras. Anyway, di ko man maabutan. Sayang. Sige po, maraming salamat. Okay, so dyan tatapos ang ating debate ngayon between Luca Camacho ng SDA versus Bro Valer ng End Time. At syempre, bigyan ko sila ng tig 1 minute na magpasalamat sa mga nasa live at makakapanood pa nito. At yung ating mga nagpuyat din, mga live participant. Bro Fernando, makuna ka na po. Yes, lubos ang atin pong pasasalamat sa atin pong Panginoong Diyos na siyang nagpahintulot na tayo po ay magkaroon ng ganitong uri ng pag-uusap sa pagitan ng may posibilidad ba na magkasala ang Kristiyano o wala. At syempre, bukod sa ating Panginoon, pinasasalamatan ko rin ang kapatid na Russia sa kanyang patas na pagmomoderator, ang buong kapisanan ng ating pong debater convention group, at syempre sa ating pong napaka-lumanay, napakabait na ministro, kapatid na Valeriano. Yan, At dito sa ating mga kapatid, kay kapatid na Rod, na isang sa Adventist, kay Heron, kay Martis, kay Prince Jumong ng JW, at kay kapatid na Lito ng INC, kay Nash ng RCC, at kay kapatid na Rene, at kapatid na Marte. Maraming salamat po sa inyo. At dyan po sa comment section, ano man ang inyong comments, maraming pong salamat. Babasahin ko po yan mamaya. Isa po yung paglago ng inyong pong maliit na lingkod. At subaybayan po ninyo yung aking YouTube channel, mga kaibigan.
Type nyo naman po sa YouTube, Fernando B. Camacho Jr. Ayan, at marami na po kayong mapapanood dyan, kahit yung mga debate po dito na nagaganap. At syempre, huwag niyo po kalimutan ang Debaters Convention Group sa YouTube. Pakisubscribe na rin po. Maraming salamat po. Binabalik po natin ang papuri at kalwalatian sa atin pong Panginoong Diyos. Hasta la vista. Okay, syempre din, yung ating Bro Baler. Salamat ka, bro. Okay, magandang gabi. Unang-una, nagpapasalamat ako sa Panginoong Hesukristo, ating Diyos ng buhay. At salamatan din natin ang Pinoy Debaters Convention, ang ating kapatid si Rasya na nagtiyagang mag-moderator, at ang ating kapatid si Brother Camacho ng SDA, na natuloy ang aming pakikipag-aralan na ito sa debating ito. At ako'y nagpasalamat din sa mga viewers natin at dito sa loob ng mga kaklase natin dito sa voice call, mga kaklase natin, at ganun din sa mga nanonood sa live. Maraming salamat sa inyo at pagpalain kayo ng Panginoon ng pagpapalang ukol sa spiritual. Yun lang po, Sir Moderator. Meron ba kayong gusto mo siya lang imbitahan? Meron kayong programa? Okay, doon po sa mga nakarinig, pwede nyo po akong i-invite at ako po ay nagsiseminar patungkol sa Mystery Expo. Marami pong topic ito at lilibrihin ko kayo ng merienda tanghalian at kung kayo po ay interesado sa mga topic patungkol sa Mystery Expo sa mga aralin sa Biblia. Yun. Siyempre, Debaters Convention, gusto din magpasalamat sa ating sponsor at radasmedia.com at yung ating tinatawag na Presidio ng mga Masaya. At meron tayong YouTube channel at tuloy nyo na pag-subscribe. Tayo tuloy-tuloy lang. At bukas ulit, sana maka-live kami ulit. At yun, sa Admin Russia Debaters Convention. Sa kapahamakan ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siya